Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Atin nung patuloy na pag-usapan yung heretic teaching ng isa sa mga kilalang bahagi ng katawan ng Iglesia. Ngayon ay nagkakaroon na siya ng reaksyon. Naalala ko isang artista, public image ka eh. Kasi hindi naman tayo basta-basta pangkaraniwang tao lamang. Itinuro ito ni Apostle Pablo. Kaya as a part of body of Christ, mag-iingat tayo sa atin ng mga sinasabi, lalo na sa social media. Siguraduhin natin yung ating mga sinabi, kaya natin i-stand. Kaya natin tayuan. Kasi meron paalala sa atin si Apostle Pablo sa mga taga-Corinto. Corinthians chapter 12, verse 26. Verse 26, matapos na ipaunawa niya yung duty ng bawat mga kabahagi doon sa katawan ni Kristo, mahalaga yung pagmamalasakit natin sa isa't isa eh. Mahalaga. Kasi ang mga taga-Corinto, ito yung mga mananampalataya sa Corinto, pag binasa natin 1 Corinthians chapter 3, in-expose sila ni Apostle Pablo doon sa kanilang mga maling gawain. Ang sabi dito, ito yung kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noong at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-away-away ay palatandaan na makasalibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apollos, hindi ba't palatandaan niyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sino ba si Apollos at sino ba si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagdilig, verse 6, si Apollos, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit, ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalabo. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Mahalaga as a under shepherd ng Panginoon na naiintindihan natin yung duty, lalo na kung ang ating ministry, tayo ay nasa social media. Ingat po tayo. At make sure
as a under shepherd ng ating Panginoon, lalo na sa ating kapanahonan ngayon, handa nating tayuan yung ating pananampalataya anuman yung mangyari sa atin. Alang-alang sa karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Lalo na kapag ang hinahamak na ay yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. We need to stand our faith to the Lord intentionally. Lagi ko yan inuulit. And fight a good fight of faith. Kasi sinabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 12, verse 26, ito yung kanya sinabi, mapasahin ko sa sa iba't ibang translation. Ang sabi dito, at kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. At kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Ang sabi doon sa Easy English translation, there is one part of the body, then if one part of the body hurts, every other part hurts with it. Or perhaps people say the one part is doing well, then every part is happy. Si Apostle Pablo, bahagi sa kanyang pioneering church, sa kanyang third missionary journey, first, second, third missionary journey, siya po yung ginamit ng ating Panginoon para maitatag yung lokal na iglesia sa lugar ng Corinth. Tungkulin din niya na paalalahanan, kausapin, ang kanyang mga kapatid sa Panginoon sa mga panahon na sila ay namumuhay sa laman. Kaya walang bahagi sa kaharian ng langit. Yung mga tao na namumuhay at nananatili pa rin sa laman. Public image po tayo. Kilala po tayo eh. Ngayon kung ikaw ay galit na galit doon sa mga lingkod ng Diyos, ngayon, ako ho, as a bilang isang tagapagturo, tagapangaral ng salita ng ating Panginoon, may tungkulin ho ako, una, sa mga kawang pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Bahagi ako sa ginamit ng Panginoon na itatag ang Great Commission team doon sa lugar ng Mindoro. For almost 20 years, hindi ganoong biro yung ginugol natin.
doon sa 6 na churches na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Even today, ako pa rin ang chairman doon sa GCMT. Ito ay nakarehistro sa SEC. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na nabalitaan namin na yung doctrine ng mga pastor namin ay salungat na doon sa katotohanan. Noon, hindi pa namin masyadong naiintindihan yung Marcionism. Yung kanilang paniniwala. Na ang kanilang pinaniniwalaan na lamang yung ibang bahagi ng Biblia sa New Testament. Hindi na sila naniniwala doon sa turo, doon sa Old Testament. Bagamat ito'y pinatunayan ng ating Panginoon, binanggit mismo ng ating Panginoon, bahagi din sa isinulat ng mga author ng Biblia, ngayon nalantad eh. Tama yung sinabi mo. Yung kinot mo, you will know the truth and the truth will set you free. Ngayon kung itong pangyayaring ito ay na-expose, ang sisihin mo ay yung mga member mo. Na siyang nagpaabot itong isyong ito na sinabi mo. Yun ang una. Kami ang tungkulin namin kasi biktima kami. For almost 20 years. Pabalik-balik kami, 2 years. 2 beses sa isang taon. Nito kamakailan lang, bumalik ko ulit ako dun sa Mindoro. Sa may Mansalay, Oriental Mindoro. Iba na yung way na kanilang pamumuhay. Ang sabi ng ilang sa aming mga kaanib, naging materialistic yung mga kaanib. Na samantala, dati hindi ganun. May nagsabi na nabigyan ito ng sasakyan Kasi sila napilitan na makinig dito sa aral na ito. Ang laki ng pananagutan natin sa Diyos. Lalo na kung nailis natin sa katotohanan yung mga tao. Sa Gawa, Kabanatang 4, si Apostol Pedro nangaral after na maranasan nila yung baptism of the Holy Spirit. Nangaral siya sa mga Israelita na alarma yung mga pinuno ng synagogue, yung mga Pariseyo, kasi
ang daming tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kinausap siya noong mga pinuno sa sinagog. Pinadidinay nila yung kanilang pananampalataya. Na sinabi ni Pedro doon sa verse 12, kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Dahil hayag ito sa mga tao, na alarma itong mga Pariseyo kasi meron sekta din noon. Maaring kabilang doon yung mga sumampalataya sa Panginoong Kristo. Sa isang preaching ni Pedro, 3,000 yung nakakilala. Ito yung pangyayari. Kaya mga kapwa ko lingkod ng Diyos, ang isang lingkod ng Panginoon. Kasi ipinadakip ito eh. At sila ay pinagbantaan. Para itigil yung kanyang pangangaral. Tingnan niyo po yung bahagi sa itinuro ni Apostol Pedro. Ito po yung kanyang binanggit dito. Babasahin ko sa Mabuting Balita, Biblia. Kabanatang 4, talatang 10. Kasi ito po yung nangyari. Umpisa natin sa verse 8. Doon sa tanong sa kanya. Para mabasa natin yung whole context, ito yung pangyayari. Sige ho, para pagtiyagaan na ho natin to. Ang sabi doon sa Gawa, Kabanatang 4, verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil ipinangaral nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan ng muling mabubuhay ang mga patay. Ang issue ho, kapag binasa niyo yung context, yung mga yung mga pare noon, kasama yung punong pare, sila po yung nagpapatay para maganap yung sinabi doon sa Isaiah chapter 53. Yung magaganap doon sa ating Panginoong Kristo. Yung mga alagad ng ating Panginoon, ayon kay Lucas, siya po yung sumulat ng mga gawa. After na sila ay mapuspos ng banal na espiritu, kakaibang tapang eh. Sila yung nag-testify doon sa mga Israelita na kabilang doon sa mga pumatay, nagpapatay doon sa ating Panginoong Kristo kasi hindi nila matanggap na si Jesus siya yung Messiah. Ano nangyari? Verse 3, kaya't dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan. Ito po yung pangyayari. Kaya napakalaga ho. Huwag ka lang dadampot.
Kapag tayo nangangaral, ito man ay topical, ito man ay textual, ito man ay biographical sermon o expository, napakalaga, inaaral natin yung full context. Sino yung author, sino yung recipient, sino yung mga taong pinag-uusapan doon, ano yung purpose. Kaya ito yung sabi, kaya dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, kaya't umabot sa 5,000. 5,000. Bukod pa yung 3,000. Sorry po. Kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Ito yung nakakilala sa Panginoon. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga tagapanguna ng mga Hudyo, ang mga matatandang namuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at pinuno ng bayan. Ang major recipient dito na sinabi ni Lucas na siyang author ng mga aklat ng gawa. Si Pedro, si Juan, bahagi sa mga alagad ng ating Panginoon, punong saserdote, yung mga pinuno ng bayan. Kaya ito yung sagot niya. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyo at ng buong Israel. O diba? Ang dami nakakarinig. Na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na iyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pandalukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Verse 13, pansinin niyo po. Si Pedro, si Juan, sila po ay nasa bilang 2. Pinatawag ito ng mga pinuno. Nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangan ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral, uneducated. But they are filled by the Holy Spirit. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Tingnan niyo po yung sagot niya. Ngunit dahil sa kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi nila Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't ang dalawa ay pinalabas muna ng Sanhedrin at saka sila nag-uusap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Ganyan-ganyan ho ang nangyayari ngayon. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila, hindi natin ito may kakaila.
pagsabihan na lang natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol kay Jesus upang wag nang mabalita ang pangyayaring ito. Alam niyo po ba nangyari? Imagine, 5,000 na convert dahil sa mga lingkod ng Diyos na nag-stand doon sa kanilang pananampalataya. Sa panahon natin ngayon, nakita ko yung viewers mo nasa milyon abot sa buong mundo. Kasi public image kayo Ito, opinion ko lang. Kasi bahagi kayo ng body of Christ Kaya huwag kayong magtaka na magre-react yung mga mananampalataya, lalo na kung kayo ay naging kabilang sa kanilang paglagong espiritual. Lalo na, katulad ko, biktima ho Yung local churches na itinagtag namin kasama ng mga kasama kong mga missionary. Imagine, for almost 20 years, nabuhag yung kanilang paniniwala dahil dito sa ganitong uri ng turo. Ngayon, lumitaw, bahagi kayo na naging dahilan kung bakit nangyari. Kasi kilalang tao kayo. Katulad kayo ng mga artista public image. Minsan iniimbitahan tayo ng mga pinuno dito sa ating bansa. Kasi kilala tayo, may influensya tayo. Naalala ko itong isang pastor na sangkot dito. Pinote mo pa yung mga batas na umiiral dito. Tingnan mo natin. Suriin ninyo. May abogado naman, mayayaman na kayo ngayon Baka kayo, milyonaryo na rin kayo Public image kayo. Ako personal, ito yung akin yung pwedeng suggest sa inyo. Suriin nyo kung saan kayo nagturod, sinasabi nyo private. Marami na kayong hinimok Buti nga ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Buti na lang ang Diyos ay Diyos ng ilaw ng salibutan. Buti na lang ang mga mananampalataya, tinagabilina ng ating Panginoon, kayo ay asin at liwanag ng salibutan. Dahil kayo ay bahagi ng body of Christ. Katulad sinabi ni Apostle Pablo, magmalasakitan tayo, ingat tayo. Tungkulin ng ating mga bishop, tungkulin ng bawat mga under-shepherd ng ating Panginoon, lalo na kung bahagi doon sa mga churches, sa mga pioneer church na atin itinayo sa tulong ng Panginoon, ay nadamay sila dito sa ganitong uri ng doktrina. Kung sinasabi nyo itong pribado, parang palihim Hindi ba yan na maitutulad natin doon sa pagtataksil natin? Kasi ang nag-react sa inyo, kaya kumalat yun Kami kaya kami nag-stand, kaya namin sinabi, tumayo kami, kasi
Karapatan namin na proteksyonan namin yung mga kawang pinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Lalo na sa panahon natin ngayon na laganap na ang bula ang propeta at bula ang guro. Katulad din ang halimbawa ng Panginoon na sinabi ni Apostola Pablo, follow my example as I follow the example of Christ. Imitate me as I imitate the example of Christ. Kasi sabit nga po yung mga member dito sa heretic na tulong ito. Kaya namin ito sinasabi, hindi kami galit sa inyo. Di ba sinabi ko yan sa inyo? Ngayon kung kami ay mapaparatangan at i-allowed ng Panginoon Yahweh na kami ay makulong, we are willing. Bakit? Karangalan namin na ipaglaban namin yung pananampalatayang itinuro sa amin ng Panginoong Kristo. Ang sisihin niyo dyan, yung inyong mga buti na lang dito sa ating pananampalataya, hindi pinagbawal yung pagbabasa ng Biblia. Para maging transparent tayo doon sa mga tao na ating hinihimok. Sa mga kasamahan ko mga under shepherd, stand or pray to the Lord intentionally. Ano ba yung kalalagayan natin ngayon? Bagamat ito yung kaya matapang magsalita. Mayayamang mga kaalib nito, mga kilala din na naniwala sa kanya. Yung ilan. Suriin yung mabuti. Baka kakayanin dito yung mga mahihirap lamang na mga under shepherd ng Panginoon. Tama yung minsan yung sinabi mo. Minsan ginawang issue ito ng mga vlogger. Ako personally, kung ako man ay nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos, alam yan ni Meta, hindi man lamang ako nag-interest na ako'y kumita sa social media. Gumagastos po ako sa pagbabayad ng internet. Ang purpose ko to stand or pray to the Lord Jesus Christ intentionally. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ibig nga nung panahon ng COVID, napakalaga. Ang dami nagpapakamatay, ang dami nawawalan ng pag-asa. Panahon niyon para napapanahon man o hindi. Kung kilala natin kung sino ang ating Panginoong Kristo, wala tayong dapat katakutan. If God is with us, kasama natin ng Diyos. Ipinahiya ng dyablo yung mga pinuno ng bayan. Tingnan niyo sagot ni sabi dito, matapos yung 17, gawa kabanatang 4, talatang 17, pagsabihan na lang natin sila na wag nang magsalita kanino man tungkol kay Jesus upang wag nang mabalita ang pangyayaring ito. Sorry to say, kapag tunay na under shepherd ng ating Panginoon, hindi bayaran. Walang pwedeng makapigil sa amin. Lalo na ito, ay para ito sa kabutihan na nakakarami. Hindi kayo magpasalamat kasi maaring ito ay para sa kabutihan natin, kabutihan ng pamilya nyo, kabutihan ng mga member nyo. Dito nga sa amin, pamilya ko, bahagi sa pamilya ko, kayo ang sinusundan. Di ba ang sakit ng kalingkingan, naman ng buong katawan? Nagpakilala kayo sa mga tao na kayo kabilang sa body of Christ. Natural. Ang totoong mga kapatid sa Panginoon, bagamat iba't iba yung pangalan ng ating church na meron tayong pagmamalasakit sa isa't isa. Kapag sinasabi natin, mahal natin ng ating mga kapatiran, hindi lang sa salita, prove it. Yan po yung panawagan ko. Patunayan natin, yung ginawa namin,
Hindi kami galit sa tao. Sinabi ko na yan din sa pagbablog ko eh. Hindi tao ang kalaban namin. Diablo. Na siyang sumisira, dumadayo sa buhay ng marami. Damay nga yung mga member namin eh. Kasi sinundan kayo. Kaya natural, ano ka naman sabi na, paniwalaan nyo, sinabi, kahit sila yung mga kilalang mga lingkod ng Diyos. Ngayon kung kami mabibilanggo, umay nagsalita ka eh. Handa ho kami. Dahil ginawa namin yon una sa Diyos. Kasi kami, mga under-shepherd kami ng Panginoon. Kung si Jesus nagturo, kaya niyang ialay ang kanyang buhay, alang-alang daw sa mga kawan, yung mga under-shepherd ng Panginoon, na tinutularan yung halimbawa ng Panginoon, ganun din ang puso namin. Mahal namin yung mga kawang pinagkatiwala sa amin. Natural pa, alalahanan namin sila. Ngayon, kung kayo ngayon ay nag-react, o kaya maaaring nabuksan ng inyong kaisipan, dahil meron nag-stand, kung meron man na ginamit na issue ito ng mga vlogger, para lang sila ay dumami ang kanilang subscriber, ay hindi po ako yung alam niya ni Meta. Diba? Alam niyo, hindi ako kumikita for all. Hindi pa nagka-COVID, nangangaral na ako ng salita ng Diyos sa social media. Sinamantala ko yung pagkakataon kasi sinabi ng Panginoon, pangaral mo ang mabuting balita. At sino man sumampalataya at mabautismo na maliligtas. Napakalaga yung tupunin namin. Lalo na nung panahon ng COVID. Ang daming bumigay. Ito, isang challenge na naman ito sa atin, mga minamahal ko. Mayayaman na itong mga taong ito, mga member nito, mayayaman mga kilala eh. Pabilang pa dito yung mga artista. Katok sa puso, mga kapwa ko lingkod ng Diyos. Prove it. Na tayo ngayon tunay na kaisa ng ating Panginoon sa Kristo. Tingnan na sagot nila, nakabilanggo sila ha. Verse 17. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsasalita o magtuturo ng pangmuli tungkol kay Jesus. Verse 19. Excuse me. Verse 19. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang umatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang amin nakita at narinig. Verse 21, wala silang makitang paraan upang parusahan ng dalawa. Sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan nila, tingnan niyo po, the same. Kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang maigpit at saka pinalaya. Hindi ko kami papayag. Ito personal eh. Stand ko bilang isang lingkod ng Diyos. Nasasabihin nyo yung Old Testament, yung isinulat ni Moises, isinulat ng mga propeta, isinulat ng mga hukom, isinulat ng mga author sa Biblia sa Old Testament na nagpakilala kung sino si Yahweh. Imagine ko ano-ano yung ipinasa. Ipinasa yun eh. Kaya nakabot yan. E ngayon tayo nasa social media. Eh kayo ay isa din sa mga YouTuber.
Sinusundan kayo ng mga tao eh. May account kayo sa FB. Di ko alam kung meron pa kayo sa ibang mga, sa Instagram. Natural na kami mag-react. Kasi yung narinig namin, salungat doon sa aral na itinuro sa amin ng Panginoon. Turo doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ako, naniniwala pa rin sa ating panahon din ngayon, umiiral pa rin ang katarungan. Lalo na kung ang nag-react dito sa pangyayaring ito ay milyon. Kasi abot hanggang sa buong mundo. Meron kayong naitatag din sa iba't ibang dako, sa iba't ibang mundo, panig ng mundo. Kaya natural, kasi may kamag-anak kami dun eh. Na kayo sinusundan. Natural na ipaalala namin kasi in-expose ito ng mga tao na akala mo maniniwala at magsusunod-sunuran sa inyo. Kaya na-expose sa maraming mananampalataya kasi concerned lang sila. Yung iba talaga, ang motibo nila, magparami lang sila ng views. Sorry to say. Pero ako personally, sinabi ko sa inyo, kaya ko ito sinabi kasi mahal ko kayo. Baka sakali, yung mga elder niyo, kung kayo ay Presbyterian Church of Government, pwede kayo ipatawag, pwede kayong paalalahanan. Kasi kung ito'y lihim, may lalabas sa kanila na kayo ay may lihim na motibo na hindi nyo pinapaalam sa kanila. Mananagot tayo sa Diyos. Si Yahweh, si Jesus Christ. Elohim, bagay sa Elohim, iisang Diyos na nais, tatlong persona ng pagka-Diyos. Damay din diyan, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yan ang pinatunayan ng salita ng Diyos. Walang salitang Trinity, pero yung marami na ipinapakita mula sa katotohanan yung iisang Diyos. Manifestation, yung iisang Diyos, nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Genesis chapter 1, verse 26. Lalangin natin ang ginamit. Ang tao ay sa ating larawan, ay sa ating wanas. Pag tinignan niyo sa Hebrew, Elohim. Disin din yung LL yun. Iisa nga ang Diyos eh. Hindi tatlo. Yung iisang Diyos, nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Kung kayo ay nabuksan ngayon, kung yung pamilya nyo at mga kapatiran ay naalarma kasi ang daming nagmamalasakit sa inyo. Ang daming nagmamalasakit doon sa inyong mga membro kasi kapatid din namin sila sa Panginoon. Kabahagi din tayo sa body of Christ. Para hindi kayo pakialaman ng inyong mga kaanib, abay kayo magdeklara ng inyong paniniwala. Hindi na kayo palihim. Lumantad na kayo. Sinabi niyo pa, pribado. Pribado, ang daming tao. O kaya, baka yung mga member nyo, kaanib nyo, hindi na nagugustuhan kasi matatalino din sila eh. Lalo na kung sila puspos ng banal na espiritu. Lalo na kung dama yung pamilya nila. Lalo na kung sila ay totoong binago ng Panginoon. Pinalaya sila ng Panginoon. Naranasan nila yung pagpapala ng Diyos. Tapos biglang mauuwi doon sa heretic na teaching. Alam nyo, nung nabalitaan ko yung nangyari doon sa mga kapatiran namin sa Mindoro. Kahit ako ay, bago pa lang ako na nakaka-recover doon sa stroke. Na-stroke po ako. Ito po yung real talk ko, ano.
Nung mabalitaan ko yun. Tapos, yung deklarasyon sa ating gobyerno, stay at home. Napakahigpit. Hihingan ka ng vaccination card. Kung hindi mo alam ang batas na umiiral dito sa atin, walang death penalty. Kaya nangyari, yung naturukan, anong ating ginawa? Pinapirma ninyo, ang daming namatay. Para walang habol sila. Hindi sila makapagreklamo kasi sila pumirma. Yung iba hindi gusto, dito sa may amin, ang daming namatay. Alam niyo, ang sarap magpakilala sa Panginoon kung sino siya. Kung ginawa ito sa Old Testament, pinatunayan din ngayon ng Panginoon. Kaya may nag-stande sa mga member, bakit? Meron tayong kalayaan. Experimental lang yan eh. Sa Senate. Ngayon kung dumating na yun eh, naku, handa ho kami mamatay. Sa totoo lang. To stand our faith to the Lord intentionally. Pinagilap ko pa yung mga batas. Tama yun, hindi naman masama yun eh. Pero tumayo tayo doon sa ating posisyon. Body of Christ ka. Kilala ka. Public image kayo. Senior pastor kayo. Ang dami nung itinatag na lokal na iglesia dito sa bansang Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ayan, mali daw yan kay Ed Lapis. Alam niyo, naalala ko yung sabi ng doktor eh. Bago tayo mayroong karamdaman sa ating katawan at tinanong tayo, ano ba sakit mo? Di ba sasabihin natin? Pero kapag sinabi, baka bahala kang kung ano sakit ko, bibigyan ka ng maling reseta. Kaya sinasabi, ano nararamdaman, anong sakit mo? Marunong tayong umamin. At kung tayo ay mali, wala namang perfecto eh. Tatanungin ko kayo, man niyo ba ang member niyo? Kung sasabihin niyo, abay, oo naman. Patunayan ninyo. Itong stand kong ito, nasabi ko na. Natural. Lalo ngayon, bahagi na yung social media sa pangangaral natin ng salita ng katotohanan. Kasi sa social media, ang dami din false prophet, false teacher. Nakabilang yung heretic teaching na ginawa nila. Nag-stand yung, imagine, kaharap niya yung mga pinuno ng bayan. Pwedeng maranasan din nila yung maranasan ng Panginoong Jesus eh. Na siya ay naparatangan, maling pagpaparatang. Alam niyo bakit hindi nila nahatulan? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang daming tumanggap at sumampalataya. Sa isyong ito, milyon ng mga mananampalataya ang affected dito. Milyon ng mga mananampalataya ang maninindigan
doon sa ginawa niyong turong ito kasi damay, kilala kayo, public image kayo, kilala kayo, damay ang mga mananampalataya, lalo na kayo ang sinusundan. Tapos ngayon sasabihin nyo, private. Ang dami nga nakalam eh. Salamat ka lang sa Panginoon kasi yung mga kaanib natin, sa panahon tayo nagtuturo, bukas ang Biblia, sinusundan yung ating itinuturo. Salamat at merong may wisdom, merong matalino, at merong concern na hindi sila pumayag na itong lihim na ito na sinasabi ng pribado na ang dami ng nabiktima. Kabilang nga ako eh, yung mga member namin. Yung pioneering church na itinatag namin doon sa lugar ng Mansanan. O ako'y nananawagan sa aking kapwa mga lingkod ng Diyos. God is love. Huwag gagawa ng violenting action. Tayo man ay nasaktan. Ang sakit ng kalingkingan ay naman ng buong katawan. Huwag natin patulan yung ng Diablo. Tayuan natin yung ating pananampalataya, maging mahinawan tayo. Dahil sila yung mga kapatid din natin sa Panginoon. Baka sakali, yung kabilang doon sa mga lokal na iglesia na kanila itinatag, ay sila ay atin hong maakay pa doon sa aral na itinuro sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Maraming po salamat. To God be all the glory. We love you and God bless you all. Mabuhay po tayo lahat.